chief ng NBI Cybercrime Division. Now, yung tanong, Mr. Attorney Lotok, is what were your primary duties and functions bilang hepe ng NBI Cybercrime Division? Primary duties, among others, to plan, direct, supervise the investigation of cybercrime cases pursuant to Republic Act 10175 and other relevant laws. And part of my duties and responsibilities is to investigate high-profile cases pursuant to Republic Act 10867, specifically crimes committed by, through and with the use of information and communication technology, sir. Now, Sila talaga mag-iimbestiga at haharap dyan. Nabanggit pa, high profile. Sino po ba yung mga high profile, mga kababayan? Presidente, vice-presidente, Senate President, House Speaker. Tapos meron pa isang nabanggit, Justice yata. Kasama din yun. So siya talaga, mga boss chief mo, sir. Dahil nga po, nagpakilala na itong ikalawang witness, mga boss chief mo, sir. Kung matatandaan nyo po, kasi bakit idilatag yung mga credentials niyan, mga boss chief mo, kasi po naman, naalala nyo, yung kay Kalilong, si Robin Padilla, ay humihingi ng credential. Di ba? Bagamat hindi na ilatag agad-agad lahat, si Robin Padilla ay humihingi ng credential. Siguro, iniisip, Chief Justice, ayan, salamat, it wasn't me. Siguro, mga kababayan, titingnan ko, ang daming inilatag nitong si Jeremy Kalilong, no, na credential, ma-check nga natin kung totoo at tama ba yung kanya mga pinagsasabi. Kasi po, ayan, no, yung kay Kalilong, mga boss chief mo, sir, nag-uumapaw din po ang credentials, mga kababayan, nag-uumapaw yung mga certificates. Di ba? Ayan, nilatagan, mga bossing. At sabi ng mga netizen, ayan, nilatagan ka ng credentials, di ba? Grabe ka naman kasi, inilatag na, hindi ka pa naniwala. Si Robin Padilla naman po, ipinagmamalaki niya, mga kababayan, at wala naman pong masama yung pag-graduate niya doon sa University of the Prison ho, mga bossing. Yun yung pinagmamalaki, mga boss chief mo, sir. Yan yung post ni Robin Padilla doon sa unang witness, para doon sa unang witness. Ano po? Kay Kalilong. Ngayon po, nagtaka ako, mga kababayan, dito pong kay Jeremy Lotok naman po, eto na ang post ni Robin Padilla ho, mga kababayan. Ang sabi dito, puro ko sabi ng post ni Robin Padilla, puro credential at taas ng pinag-aralan ang argumento ng mga hambog. Hindi, sir. Inuna na agad dyan. Ikaw naman. Ikaw ang unang naghanap ng credential. Ikaw ang unang nagtanong. So ano po ang gagawin ng mga susunod na mga witness? Ano po ang gagawin ng prosekusyon? Para hindi mo na itanong, ilalatag na sa iyo. Ihaharap na sa iyo. Para naman, kapag ka ikaw ay nagtanong, hindi na aaksaya ng oras yung paghingi mo ng credential. Di ba? Sabi ni Elena Garcia, ang Duterte Senadogs na walang credential nung tumapak sa Senado, sabi ni Ma'am Elena Garcia, puro credential at taas ng pinag-aralan ang argumento ng mga hambog. Saan ba dinala ang kahambugan ninyo? Ang Pilipinas. Diyos ko po, sir, biglang hambugan na para hindi ka na maghanap. Nilatag na sa inyo. At saka po, mga kababayan, yung mga tinatanong naman po ni Attorney Ligutan dito po kay Jeremy Lotok, mga bossing, ay naaayon naman po at nalalapat naman po doon sa impeachment ng Vice Presidente upang ipaliwanag sa mamamayang Pilipino at sa inyo na din na mga senator judge nga ba? Yung iba sa inyo, parang defense counsel na ni Sara Duterte. Upang ipaliwanag sa inyo na yung witness ay siya dapat talaga ang nakaupo doon upang sa ganon, dahil sila yung may eksperyensya at sila yung pinag-imbestiga nung mga pinagsasabi ng Vice Presidente. Bakit ngayon biglang hambog-hambog na?
O kaya ngayon ay binabas si Robin Padilla sa kanyang post na ganun. Di ba? Kapag ka hindi papabor sa kanila o pagka mapapahiya sila, puro kahambugan na lang. Pero kapag ka sa tingin nila, kakayanin nila yung witness, nasan ba credential nyo? Sir, wag ka nang mag-expect, no? Sa mga magiging witness. Puro galing po ng NBI yata yung mga magiging witness patungkol doon sa pugot ulo, patungkol diyan sa pagbabanta ng Vice Presidente. Mga lawyer yan. No? Kaya, hayaan mo na lang sila na ilatag yung kanilang credential upang mapatunayan nila kung sila ba ay karapat-dapat doon sa witness stand. Di mo ba? Sabi ni Lolo Yul ng Miami, senador, judge, defense lawyer ang ilan dyan, Boss Mark. Correct. Di ba, Ma'am Marita? Maritel T. Sa sobrang taas ng pinag-aralan nyo, lumubog na tayo sa kahirapan, baha, utang at maruming politika. Kaya ang nagsyaman at kayo ay ang mga amo ninyong oligarko. Robin Padilla, alam namin, lubog yung Davao sa baha. Kaya nga nagtatanong yung ibang mga kababayan natin at yung mga ibang taga Davao nasaan daw yung 51 billion na naging pondo ni Pulong Duterte? Aba, sobra-sobra lagpas-lagpas yan mga kababayan ha. Para makita pa natin na binabaha pa po ang Davao, mga bossing. Kung makita nyo po yung Davao, mga kababayan, sabihin ko sa inyo, nasaan nga talaga yung 51 billion ni Pulong? Di ba? Tuloy. Mga matatalinong matching, may araw din kayo kay Tarzan. Ay, Diyos ko po, Robin Padilla. Lalo kang mababas niyan, sir. No? Kapag ka hindi mo alam yung mga nangyayari at pasikot-sikot doon sa impeachment, tahimik na lang. No? Tahimik na lang. Kagaya niyan. Napunta sa mansyon ni Pulong, sabi ni The Mechanic. Kagaya niyan, nanghingi ka ng credential nung una, binigyan ka ng credential, na eto naman, inilatag na sa umpisa pa lang, para hindi ka na magtanong, nagagalit ka naman. Di ba? Pare-parehas naman kayo may mga credentials pare-parehas naman kayong mga gumraduate. Ikaw, gumraduate ka naman din sa University of Prison. Huwag nang magalit. Di ba, Ma'am Dali Babe Castro? Sabi ni Bugi Arellano, Mark, hindi lang lubog sa baha, kundi lubog din sa ipinagbabawal na gamot, ang Davao. Ngayon mga kababayan, umpisahan na natin ito, no? Pagkatapos po ng pagpapakilala kay Jeremy Lotok na ikalawang witness, eto na po mga bossing. Magkakahalo-halo lang po yung ating mga ipe-play, mga boss Chief Amo, sir.